Naisipan ko i-start yung business kasi lumaki ako na kulang yung pagkain sa table namin. 7 kami magkakapatid. Sabi ko, kung may pagkakataon, magtatayo ako ng sarili kong restaurant. At yun nga, pagdating ko dito, nagkaroon ako ng chance. Pinutab ko na yung dream ko na restaurant. Ako si Jose Caneja, owner of Mang Jose, from Pampanga, Philippines. First ako nagtrabaho sa Middle East from 1996 to 2012, Middle East. Then nag-start ako mag-apply from Middle East to Canada. Una ako napunta sa Alberta, then nakilala ko yung misis ko dito sa Toronto. Yun na yung start ng pagpunta ko dito sa Toronto. Maganda tayo. Anong luto mo? Chicken, kasi kulang naman tayo. Mamaya dami na tao. Meron na dun eh. May nailuto na dun. So, kukunin mo na lang dun siya. Kunin mo na lang. Luto na nandun. Nagpunta ako dito sa Canada para start a new life. A new journey. Originally from Calgary talaga yung ano ko. So, na-meet ko yung misis ko dito sa Toronto. So, nag-move na rin ako dito sa Toronto. Sa food business na talaga ako ever since. And then when I came here in Canada, sa food business pa rin ako. Naisipan ko i-start yung business kasi plano ko talaga na magkaroon ng restaurant. Kasi lumaki ako na kulang yung pagkain sa table namin. 7 kami magkakapatid. So sabi ko, kung may pagkakataon, magtatayo ako ng sarili kong restaurant. At yun nga, pagdating ko dito, nagkaroon ako ng chance. Pinutab ko na yung dream ko na restaurant. Kasi kami, yung mga tita ko, tsaka lahat halos sa pamilya, nagluluto. Patingin-tingin lang minsan, hanggang sa matuto na rin ako sa pagluluto. Kumbaga, nasa blood na talaga ng Kapampangan ng pagluluto. Yung response naman ng community, at first, siyempre, kikilalanin ka muna, titingnan kung ano yung product mo, kung masarap ba or what. So it took me almost 2 years para makilala yung Mang Jose. Siguro high school na ako nung makatikim ako ng fried chicken sa Pilipinas. So sabi ko, favorite ko na to kahit minsan ko lang siya natikman. Sabi ko, pag nag-put up ako ng restaurant, sabi ko fried chicken talaga para may signature ako na product na tatatak sa mga customer ng Mang Jose. It took me 2 years para makompleto yung ingredients, yung proper temperature, proper timing, at saka yung mga breadings, yung mga lahat ng ingredients. So, umabot ako ng 2 years kasi ang ginawa ko, nag-umpisa ako, tinatanong ko muna yung customer kung ano yung kulang bago ko talaga siya i-launch. So, nabuo ko within 2 years. So, from 2014, 2016 ko na siyang na-i-launch talaga yung fried chicken. Nakaka-proud na kahit na ganun yung kahirap, makikita mo yung mga tao, nagugustuhan yung pangkain mo, tsaka yung response talaga nila. Kasi Kapampangan ako, so sinasabi nila na, magaling magluto yung mga Kapampangan. So, gusto ko lang naman is ma-feel nila na parang nasa Pilipinas din sila. Masigurado na talagang lasang Pinoy yung luto. Yung natin, buksan mo. Anong sa'yo, bossing? Yung challenges naman sa restaurant, last pandemic, wala akong choice para i-keep yung mga tao. So, pinag-ano ko muna sa government para makakuha sila ng support. Then, ako lang yung mag-isa for almost 2 months.
Then, 2 to 3 weeks, parang walang tao. So, nakaka-frustrate talaga yung ganun. Yun ang pinakamahirap talaga. Akala ko mag-give up na ako. Naniniwala ako sa product ko, especially nung nai-launch ko na yung fried chicken. Maganda yung response ng tao. Nagkataon lang talaga na nagkaroon ng pandemic. At talagang hindi advisable na lumabas yung mga tao. So, kaya na-frustrate ako that time. Akala ko talagang wala na. Pero hindi ako nag-give up dahil ang alam ko, matatapos din yung mga pagsubok sa buhay natin. Yung key na ginamit ko is 4 lang. Never give up, trust in yourself, perseverance. Number 1, si God. Iga-guide ka niya at tutulungan ka talaga niya sa iyong journey. Isang part din ng life ko na hindi ako nag-give up sa negosyong ito kasi nandyan yung wife ko na sumusuporta sa akin. Pagka I feel down na, nadadown na ako, talagang ini-encourage niya ako na kaya ko at malalampasan namin.